Copy-rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good morning and welcome sa aking munting channel. Habang nag-uusap nga itong si Miss Giselle Tanyag, Doc RJ at isang pulis kasama nga si Doc Kim Yang, ay bigla ngang dumating ito ngang si Doc Ray na meron ngang daladala na sabi nga niya ay merong isang regalo na para nga kay Doc RJ. At dito nga ay nasabi ni Doc RJ na pakibalik na lang yan Doc Ray dahil hindi naman natuloy ang kasal. Ngunit sinabi naman dito ni Doc Kim Yang na isa ng detective nga ng Apex Medical Hospital. Sinabi niya kay Doc RJ na Doc RJ, kailangan mo yung buksan at meron akong pakiramdam na hindi maganda at may bad. Kaya't binuksan nga naman ito ni Doc RJ at bumungad nga sa kanilang harapan ang damit nga ni Doktora Annalyn Santos na gown niya dapat bilang isang maid of honor sa kasal nga nilang dalawa ni Miss Lynette Santos at ni Doc RJ. Ang gown ay duguan kung kaya't dito nga ay nagulat ang lahat at dito na nga napagtanto nito ngang si Doc Kim na itong si Doktora Annalyn Santos ay nasa panganib nga at hindi nga nila alam kung sino ang tunay ngang kumidnap at dito ay agad-agad ngang ipinakita nito ngang si Doc RJ kay Doc Kim Yang ang picture nga nitong si Doc Carlos Binides at nakita nga ito at nagulat nga itong si Doc Kim nang makita niya nga ang picture nito ngang si Doc Carlos Binides at nasabi nga ni Doc RJ nakilala mo siya at dito nga ay nasabi niyang yes Doc at nakita ko siya, nakilala ko siya sa mental facilities at hindi na nga lang sinabi ni Doc Kim Yang ang kanyang nadiskubre na ito ngang si Dr. Carlos ay hindi nga tunay na baliw at nagpapanggap lamang ito bilang isang baliw. At dito naman ay natanong nga ulit nitong si Doc RJ kung nakilala ba niya ng husto ang dalawang lalaki at nasabi niya nga ito na hindi ko po nakilala dahil nga meron silang gamit na face mask suot-suot kaya't hindi ko ganong namukhaan kung ito nga ay si Doc Carlos Binides. At dito naman ay habang naglalakad at kausap nga nitong si Miss Giselle Tanyag si General upang humingi nga ng tulong at magpasalamat sa gagawin ngang tulong ay sinalubong siya ng dalawang pulis at dito nga ay ini-invite siya sa presinto kung kaya't nagulat nga itong si Miss Giselle kung bakit biglaan siyang na-invite sa presinto kung kaya't sumama naman siya at dito nga ay nagagalit siya na halos mag-hysterical lang nga siya sa loob nga ng presinto. At nasabi nga na ditong ano daw ba ang problema at ano ang kasalanan niya, bakit siya na-invite sa presinto ay ang gulo-gulo daw ng kanilang pamilya. At nasabi nga nang nag-iimbestiga sa kanya na meron silang isang testigo nga sa mental facilities at nagulat nga dito si Miss Giselle nang malaman niya nga sa Hiraya Mental Facilities ay merong isang testigo at nandoon nga itong si Doc Carlos at dito nga ay lumabas na nga ang isa sa mga tumutulong nga kay Doc Carlos para nga siya ay makatakas at makalabas nga every time na gusto niyang lumabas nga ng mental facilities. At ngayon ay nagsalita na at dito nga ay sa sobrang biglang galit nga ni Miss Giselle Tanyag ay nasampal at nasaktan niya nga ang isa sa mga titistigo. Ngunit nagsalita na nga ito at sinabi nga niya dito na sorry po kung ako ang dahilan kung bakit nakakalabas nga ng mental facilities ito ngang si Dr. Carlos Binides. At dito nga din niya nasabi ni Miss Giselle Tanyag na bakit mo tinutulungan, alam mong mapanganib ang taong yon at alam mo ngang siya ay baliw. At dito naman ay sumagot nga ang testigo nga nitong Hiraya Mental Facilities. Sinabi nga niya dito na hindi naman daw tunay na baliw itong ang si Doc Carlos Binides. Kaya dito nga ay nabigla at nagulat itong si Miss Giselle Tanyag sa kanyang nalaman na hindi naman pala tunay na baliw itong ang si Doc Carlos at ito ay nagbabaliw-baliwan lamang para maisagawa niya ang kanyang lahat ng plano at para nga rin hindi siya tuluyang maikulong sa loob nga ng piitan. At dito rin ay tinanong ni Miss Giselle kung ano ang kanyang mga plano. Ang plano nga daw niya ay makuha si Miss Lynette at patayin nga itong si Dr.
RJ Tanyag. Kaya guys, ito po ang ating pakaaabangan, ang mga kapanapanabik na eksena dito nga sa Abot Kamay na Pangarap, na kung saan ay napaka-intense at kapanapanabik ng bawat eksena. At kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless, and bye-bye!